Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang radio program ay paki-like naman ang video at i-share na rin at panoorin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Ayan ang kanilang pananampalataya at ito po ay for 3 minutes at umpisahan po natin simula kay Monsignor Ramon Vera. Good afternoon po, Monsignor. Good afternoon. Saan church po kayo na, where do you belong? Sa Catholic Church. Catholic Church po. I'll give you 3 minutes po upang explain po ang inyong pananampalataya. Yun yung tithes na tinatawag. Yun ay para doon sa 12 tribo ng Israel. Yung lahi ni Levi, hindi ho tumaggap ng land. Wala siyang share doon sa magkasana, wala siyang kahati doon sa mana. Ang itinalaga ng Panginoon para sa kanila, lahat yung mga 11 tribe na yun, magbibigay ng ikapo para sa ikabubuhay noong sa lahi ni Levi. Yan ang nakalagay sa Deuteronomio, sa Numbers. Meron din tayong mababasa. Chapter 18 ng Numbers, nakalagay diyan. To the Levites, however, I hereby assign all tithes in Israel as their heritage in recompense for the service they perform in the meeting tent. The Israelites may no longer approach the meeting tent. They will incur guilt serving there. Now, the Lord said to Moses, give the Levites this instruction. When you receive from the Israelites the tithes I have assigned you from you as your heritage, you are to make a contribution yourself to the Lord. Yung Levites ang tumatanggap ng tithes at yun naman mga Levites dapat magbigay din ng tithes sa kanilang pare, to the priest. Ito ay para sa mga pare lang, sa mga Levites. At doon sa Deuteronomy, you have the same instruction. Na yung mga, at the end of every 3rd year, you shall bring out all the tithes of your produce for the year and deposit them in community stores. At yun ay para sa mga Levites at ipinagbabawal ho dito, nakalagay dito na yung mga layman ay walang pati dito, talagang para sa mga pari. Okay. Maraming salamat po, Monsignor Ramon Vera. At kayo po ay tinatawag natin pro-tithing. Okay. At isusunod po natin ang isa namang hindi po naniniwala sa tithing. Ika nga, walang iba po naman kundi si Minister Jesus Alcazar ng Church of the Living God. 3 minutes Magandang hapon po sa inyong lahat at sa Isaro at kay Brother Eli Soriano. Ang aking po pananampalataya, kami po ay nasa Iglesia ng Buhay na Diyos na si Jesus Cristo, Church of the Living God na nasusulat sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. Ang amin po pananampalataya nakatutok sa tatak ng Buhay na Diyos o the Church of the Living God, ang pangalan ng Ama at ng Anak na tinanggap ng mga nalalabi na mga naligtas sa anak ng Israel. Yan po ang tatak ay nasusulat sa 14 ng pahayag versikulo 1. So dito po kami nakatutok, napakahalaga sa amin ang malaman ng lahat ng mga mananampalataya ang dakilang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na nasa langit kaysa tithes na pinag-uusapan. Ang inyong lingkod, 10 ng aking mga kasama sa pananampalataya sa Gospelian Iglesia ng Buhay na Diyos na si Jesus Cristo
ay hindi na naniniwala na kailangan na sa panahon na ito ang tithes. Sapagkat sa panahon ng ating Panginoon Hesukristo, ayon sa nasusulat sa Mateo 23:23, ay sinasabi ng ating Panginoon Hesukristo na napakahalaga ang batas, ang pananampalataya, ang kautusan, at ang pagtupad ng lahat ng bagay na pinag-uutos sa banal na kasulatan, liban sa tithes. At sa 2 ng Korinto, Kapitulo 8, versikulo 12, 2 Korinto, Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang 9, hindi na kinakailangan ang tithes ang napakahalaga. Sa bawat isang mananampalataya, ang taos-pusong pagbibigay ng kanyang nakakayanan ay tinatanggap ng ating Panginoon Jesucristo. Sa katunayan, ng kapanahunan ng mga apostol, ay pinag-utos ng mga apostol at ng ating Panginoon Jesucristo na kanyang sinasabi, ang magbili, ang iwanan, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang bahay, ang kanyang lupain, ang kanyang kayamanan, at sumunod sa kanya, siya ay karapat-dapat sa kanya. At ang nagbigay naman, ng ayon na sa kakayanan ng kanyang sarili, sa kanyang puso ay tinatanggap at ikinagagalat ng ating Panginoon Diyos. So sa pagtatithes, mga kaibigan at ating mga kapatid na nagsusubaybay sa palatuntunan dito, ang para sa amin, pananampalataya, hindi na mahalaga ang tithes sapagkat ito ay hindi na pinag-uutos ng ating Panginoon Jesucristo sa banal na kasulatan sa bagong tipan. Opo, sa lumang tipan ay pinag-uutos. Lalo na po sa Malatias Kapitulo 3, versikulo 7, versikulo 9 hanggang versikulo 10 na sinasabi, sa ninyo ninanakawan ng Panginoon Diyos, ninanakawan ninyo sa ikapo. Yun ang sabi doon. Magbigay kayo ng ikapo at dalhin ninyo sa bahay ng Diyos upang buksan ng pintuan ng langit at buhusan ang inyong mga tahanan ng biyayang walang kalalagyan. Dito po sa pagbibigay ng tithes, ito po ang nakakaakit sa mga marami na naghahangad ng makamundong kayamanan. So dito, ang napakamayaman po na tao, ang nakatuklas ng kayamanan nasa langit, at iyan ang ipinag-uutos ng dasal ng ating Panginoon Jesucristo na kanyang sinasabi sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9. Maraming salamat po. At ito pong, sabihin natin, anti-tithing. Meron tayong pro-tithing, anti-tithing. Ngayon naman, isa pong pro-tithing din, si Reverend Dr. Rudy A. Juan. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. I would like to affirm the stand of our church on tithing. Ang aming iglesia, the United Methodist Church, ay naniniwala sa pag-iikapu. Maraming mga scripture basis nito, katulad ng Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Dito ay sinasaad na kinakailangan ang mga mananampalataya ay magbigay ng ikapu. At ang pinakasentro dito ay yung Malachi chapter 3, verse 10. Ang sabi rito, bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour down for you an ever-flowing blessing. Meron dalawang bagay na gusto kong may pahayag dito, mga kapatid. Kung tayo ay magbibigay ng tithe, of course, we are obedient to the command of God because tithing is God's command. There are two things. Una, mga kapatid, pag tayo ay nagbigay ng tithe, bubuksan ng Panginoon ang windows and doors of heaven at ibibigay sa atin ang maraming pagpapala. Hindi lamang yan, meron din siyang sinabi na I will not allow all kinds of calamities to devour you, to be upon you. Ibig sabihin, yung mga calamities, yung mga kalamidad ng buhay, ay hindi niya hahayaang humantong sa atin dahil tayo ay naging tapat na sumunod sa kanyang utos, ang utos ng pag-iikapu. Ito, mga kapatid, ang aking basehan ng paniniwala ng aming Iglesia Metodista sa aming pag-iikapu. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. At ngayon naman, si Brother Eli Soriano. Thank you, Joseph. Alam niyo po, siguro kilala na ako nung marami nating taga-subaybay. Ako po hindi naniniwala na yung ikapu ay batas sa Kristiyano. Gaya nga na yung sinabi ni Monsignor, siya ay Roman Catholic. Si Monsignor. Roman Catholic po kayo, Monsignor? Gaya ng sinabi niya, ang ikapu ay iniukol ng Diyos para dun sa 11th o dun sa 12th tribe of Israel na walang manang lupa. Yung lahat ng 11 na may minanang lupa sa Kanaan, lahat ng kanilang produce, everything that they profit from that na
partition of the land of Canaan, bibigay nila ang 10% doon para doon naman sa Levites na wala silang parte. At yan po yung sinasabi dito sa aklat ng Ebreo, Kapitulo 7, versikulo 5. Ang sabi ganito, at katotohanan ang mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwid bagay sa kanilang mga kapatid. Kaya ang kinukunan po ng 10 yung mga kapatid ng mga anak ni Levi. Kaya yung mga Levitical priests, yung tinatawag na bilang dun sa Levitical priesthood, they depend on their subsistence from the income of all those 11 tribes na ibinibigay sa kanila ikapo. Yan po ang batas niyan. At ang kinukunan, tandaan nyo, yung kanilang mga kapatid. Itong mga nagkukuha na ng ikapo ngayon, yung iba, hindi ko naman nila lahat, pati hindi nila kapatid, kinukunan nila. Masalubong lang nila sa daan, tinatapatan nila ng supot. Ganon ang nangyayari, Joseph. Ngayon, ang isang ipinagtataka ko, yung si Ginoong Mike Bilarde, katoliko raw sila, kumukuha ng ikapo. Samantalang arito si Monsignor, nagsasabi na walang ikapo. At ako, since time immemorial, alam ko sa Catholicism, wala talagang ikapo. Kaya yung mga miyembro ng El Shaddai, maggumising ho kayo. Tanungin nyo kay Ginoong Bilarde kung talagang siya ay katoliko o hindi. Baka siya ay mistiso, o kaya baka siya ay is turning around from the Catholic faith. Kasi ayon kay Monsignor at ayon sa matatandang aklat ng Katoliko, walang ikapo ang Iglesia Katolika. Mabuti pa yung Peter's Penny meron Tanong mo kay Monsignor. Peter's Penny meron, pero ikapo wala. Yun ang ating masasabi. Sapagkat yan hindi batas ng bagong tipan. Bago na po ang batas ngayon. 7:12 ng Ebreo. Nang palitan ng pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ang kautusan. Sa 8:13 ng Ebreo, nang sabihin niya ang isang bagong tipan, niluman niya ang una. Kaya mayroong batas na para sa mga tao sa matandang tipan, mayroong batas para sa bagong tipan. At pagdating po sa bagong tipan, ang batas sa pagbibigay, 2 Corinthians 9:7. Ang sabi ron, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Pag pasya ng puso, walang presyo piho. Hindi ikapo yun, pasya ng puso Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayon. Kaya yung pagbibigay, hindi hindi kagaya na ikapo, obligasyon yon. Parang tax yung ikapo doon sa panahon ng Moises Pero itong pagbibigay ng masaya, for God loves a cheerful giver, wala po itong presyo piho. Ipinagkatiwala ng Diyos sa puso mo kung ano ang gusto mong ibigay. At doon sa ibibigay mo, doon kukuha ng subsistence ang mga ngaral ng Ebanghelyo. Sapagkat ang sabi sa unang Korinto 9:14-16, ang nangangaral ng Ebanghelyo, kailangang mabuhay sa Ebanghelyo. At wala sa Ebanghelyo ang batas ng pag-iikapo. Kahit isang sita sa Ebanghelyo walang nagpapakita na may batas na ikapo. Kaya kailangan mabuhay ka doon sa isinasabi ng... Maraming salamat, Brother Elliot. Punta naman tayo kay Dan, mga kaibigan. Mga kaibigan, alam po ninyo, itong ating pinag-uusapan may kinalaman sa ikapo. Kung dapat ba na ngayong panahon natin ito, o sa panahon ng Kristyanismo, ay magbigay tayo ng ikapo. O kung ano ang nararapat, kung kanino dapat magbigay ng ikapo. Kasi kung dapat man na magbigay ng ikapo, kanino dapat magbigay? At kung magbibigay man, sino ang magbibigay? Yan mga katanungan po na sasagutin natin dito sa ating palatuntunan sa hapong ito. At kung ibig po ninyo makiisa sa ating palatuntunan, balik po tayo dito sa ating pagtatanghal, mga kaibigan, ngayong araw po na ito ng Miyerkules. Huling Miyerkules po ng buwang kasalukuyan. Pinag-uusapan po natin tungkol sa ikapo, at ito isang bagay na nililiwanag natin. May mga request dito. Paunahin ko daw ngayon sumagot si Brother Eli. Papaunahin ko sumagot ngayon si Brother Eli. Brother Eli, ang tanong po dito, kung merong ikapo, kanino dapat magbigay? At kung totoo daw po ba na pag hindi nagbigay ng ikapo, nagnanakaw sa Diyos? Ganito, kung meron mang ikapo nung araw, noong panahon ni Moises, gaya ng binasa ko sa Levitico 7, sa Ebreo 7:5, yun ibinibigay yun dun sa mga sacerdotes Levitas. Sila ang direct recipient nun, yung lahi ni Levi, sapagkat sila ang nangangasiwa ng paglilingkod ng Israel sa Diyos. Kaya hindi sila binigyan ng Diyos ng manang lupain para makapag-concentrate sila sa mga spiritual matters regarding the service of the Israelites. Kaya yun ibinibigay sa mga sacerdotes Levitas. At ang nagbibigay, yung kanilang mga kapatid sa Israel. Yan ang sinasabi. Ngayon, yung isang tanong na
Pag hindi nag-ikapo, Pag hindi nag-ikapo, nagnanakaw sa Diyos. Noong araw, pag hindi ka nag-ikapo, nagnanakaw ka sa Diyos. Malakias 3:7 hanggang 10. Pag hindi ka nag-ikapo, nagnanakaw ka sa Diyos. Ngayon, sa panahon ito ng ating Panginoon Kristo, meron hindi nag-iikapo, hindi nagnanakaw O, tinan nyo, sasabihin nyo mga pastor na mandaraya yung ibang pastor Kung magsalita, may trick Pag hindi ka nagbigay, nagnanakaw ka sa Diyos. Ito ba, nagnanakaw ba ito sa Diyos? 5 ng unang Timoteo. Datapwat, kung ang sino may nagkakandili ng babaeng bao, ang sino man babae nagkakandili ng babaeng bao, ay umabuloy sa kanila. At huwag pabigatan ang iglesia upang maabuluyan ito ang mga tunay na bao. 1 Timothy chapter 5 verse 16. May batas po sa iglesyang nasa Biblia na kung halimbawa, babae ka, meron kang kinakandiling babaeng bao, aabuluyan mo yung babaeng bao na yun na kinakandili mo. Para wag ka nang magpabigat sa iglesia, yung babaeng bao na yun, na pwede mo naman tulungan, para maabuluyan naman ng iglesia yung mga tunay na bao. Sa makatid, yung mga babaeng bao sa iglesia, hindi nag-aabulo yun. Okay. Inaabuluyan pa yun Okay, mga kaibigan, 1.5 minute lang po kasi tayo ngayon. Puntahan natin palagay ko ngayon si Monsignor. Kung ano po masasabi ninyo dito? Totoo po ba na nagnanakaw pagka hindi nagbigay ng ikapo? Yung sinabi ni Brad Eli, tama naman. At noong panahon yun, ito sa lumang tipan, yun ay batas na talaga. At sa kanila, kapag ka hindi mo ibinigay yung tithes, nagnanakaw ka sa Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoon, di siya malaki, no? Bakit niya ako ninanakawan? Kailan ka namin ninakawan? Hindi niya ibinibigay sa akin yung aking ikapo. Sa mga kapatid, bigay niya sa akin yung ikapo, tignan niya kung di ko buksan ng mga duro ngawan ng langit at ibuhos ko sa inyo ang pagpapala. Noong panahon yun, nung araw, yun ang batas. Dito sa atin ngayon, hindi naman iniiksihi yung ikapo na talaga, na exactly ganun. 10% ng kinikita mo, ibigay mo. Kung ano yung kaya mong ibigay. Kung ano yung maluwag sa loob mo, sa makatid, tama rin yung sinabi ni brother kanina, yung kusang loob na maibibigay mo na tulong sa simbahan. No? Lumalabas po, may oras pa naman kayong konti. Hindi po compulsory ang ikapo. Nung araw, compulsory yan. Ngayon po. Hindi ho. Hindi naman maski sa simbahan, sa Katoliko, hindi ho pinagdidiinan yun. Di wala Kung walang parusa doon, ano? Kung sakali man na hindi ka magbibigay na ikapo. Pwedeng hindi, pwedeng magbigay. Opo. Okay. Yun ang paniniwala po ng Roman Catholic. Ano po ang masasabi ninyo dito? Unahin muna natin si Brother Alcazar siguro. Ayon sa banal na kasulatan, sa Malakay, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 10, ang nagnanakaw ng ikapo, yung tumatanggap ng ikapo na hindi dinadala sa bahay ng Diyos. Saan dadalhin ang ikapo kapag ang isang tao ay nanghingi ng ikapo? Ang sabi dito sa mga talatang ito ay sa bahay ng Diyos dadalhin. Ang katanungan ay ganito, ano bang ibig sabihin ng bahay ng Diyos? Kung ating babasahin ng 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang bahay ng Diyos, siya ang iglesia ng buhay na Diyos, haligi at saligan ng katotohanan. Sa makatuwid, kung mayroon maniningil ng ikapo, ay doon dadalhin sa iglesia ng buhay na Diyos sa amin, o kaya kay Brother Eli. Pero kami hindi nanghihingi ng ikapo. O sino ngayon na nagnanakaw ng ikapo? Iyon hindi nagdadala ng kinukulikta na ikapo doon sa bahay ng Diyos. Sa katunayan, kami ay hindi kami nanghihingi ng ikapo sapagkat walang kaparusahan. Sinabi ng ating Panginoon Kristo, ng ating Panginoon Diyos, Isaías 43, versikulo 18, narito gumagawa ko ng bagong bagay. Kalimutan na ninyo ang lumang bagay. Ay, ang ikapo ay nasa lumang bagay ito. So, dapat na ito kalimutan. Okay, mga kaibigan, yan po ang pahayag ni Mr. Alcazar. Ngayon, pupuntahan naman natin. Idadagdag ko na sa iyo, Brother Rudy, itong ating pinag-uusapan. Alam ko ito, sports itong ating kaibigan na ito. Kahit na madikdik yan, basta't lalaban yan doon sa kanyang sasabihin.
Yung tanong din natin, nagnanakaw ba pag hindi nagbigay ng ikapo? At sa inyo, saan dinadala? Kasi sabi ni Mr. Alcazar, kailangan, meron ka pagdadala ng ikapo. Sa inyo, kanino napupunta yung ikapo? Yeah, ang ikapo sa amin ay dinadala nga sa tahanan ng Panginoon, ang church mismo. At yun ay ginagamit sa kapakanan ng mga manggagawa ng Panginoon. Yung mga mission workers, yung mga pastors, mga ministers, doon namin ibinibigay upang gamitin nila. Okay, pagka hindi nagbigay ng ikapo, anong parusa sa inyo? Well, what I would like to say is we go by the scriptures. That's what the Bible says. Kasi nung panahon na una, di ba may parusa pag hindi ka nagbigay ng ikapo? Anong parusa nung una? Ang sinasabi rito yung mga calamities, yung mga plagues na dumadating sa atin. Aha. Pero bukod ron, di ba, mayroong iba pang batas na pag nagnanakaw ka, pag magnanakaw ka, di ba yung magnanakaw, pinapatay yun? Yes, hindi sa church namin. Hindi naman namin sila ine-excommunicate, so to say. Hindi naman namin sila pinapalis at hindi namin sila sa madaling salita, hindi kayo ganun ka-stricto sa pag-ikapo. Pwede rin hindi magbigay. Pwede rin, pero between them and God. Kung utos yung ikapo, hindi ba kasalanan yung pagka hindi mo sinunod yung utos? Yun nga, it's between them and God. Hindi namin sila inaalis sa listahan, hindi namin sila pinapagalitan, pero yun ang turo namin na kailangan silang magbigay. Lalabas, kinukonsinti natin sila. Hindi naman ganon. Pero pwedeng oo, pwedeng hindi. Pwedeng oo, pwedeng hindi. O ngayon, mananagot sila sa Diyos pag hindi sila nagbigay. That's right. Pero dapat natin ituro, magbigay sila, ganon. That's right. Ngayon, kung hindi sila nagbibigay, hindi natin sila gagawa ng aksyon. Hindi naman namin sila ginagawa. Okay. Mga kaibigan, yun po ang sagot ng isang kasama natin, si Mr. Rudy. Naniniwala po na kailangang magbigay ng ikapo. Sep, meron pa tayong ilan dito. Palagay ko ang ating pong Panginoong Jesucristo, sabi dito, humingi daw ba ng ikapo? Brother Eli. Ang masasabi ko, si Kristo hindi humingi ng ikapo. Sapagkat kung ikapo hiningi niya, dapat isinoli niya yung iba dun sa babaeng bao dahil ibinigay lahat nung nasa kanya. Di ba? Yung mayroong babaeng bao lumapit, ibinigay yung lahat nung nasa kanya. Meron naman nag-ibigay, kayo sa kanila labis. Pinuri ng Panginoon yung babaeng baong, ibinigay lahat yung kanyang pera, wala na siyang itinira. Kung yung ikapo siyang batas ng ating Panginoon sa Kristo, dapat sasabihin niya sa babaeng bao, sobra naman yung binigay mo na yan. Di tama yan. Kasi ang pagsunod sa utos, pakinggan nyo sa 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan. Huwag mong babawasan. 12:32 ng Deuteronomio. Kung talagang utos sa ikapo, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Yung mga pastor ngayon, ikapo na, pagka binawasan mo, nagnanakaw ka. Pag dinagdagan mo, okay ka. Pero nyo yun, tinan ninyong kalukuhan yun. Okay. Kalukuhan yun Dapat huwag mong dadagdagan, huwag mabawasan. Meron pa po kayong oras. Baka may gusto pa kayo sabihin. Hindi pa po nagbabuzzer. Kasi, kaya ko nga sinasabing, huwag mong dadagdagan at huwag mong babawasan. Pag sinabi niya ikapo, bigay mo truthfully, faithfully, mathematically, kailangan ikapo. Pero, pagka sinabi ng pastor na, pag dinagdagan mo, nalulugod daw ang Diyos pag dinagdagan mo, yung pastor na yun, manluloko yun. Naliligaw ng kapwa-tao yun. Bakit? Ang utos ng Diyos, kung ano inutos ko, siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Ano huwag mong ibabawas, at ano huwag mong idadagdag. Sa kahit kudlit, kahit tuldok, hindi dapat mawala sa kautusan hanggang sa maganapan lahat ng bagay. Kaya lalabas, kahit tuldok, kahit kudlit, hindi dapat na dagdagan ng kautusan o bawasan ng kudlit man o tuldok man. Iring mga iri. May ikapuna, dinagdagan ng love offering. Tapos dinagdagan ng kung ano-ano pang offering. Meron pang division, meron pang pasalamat. Kaya pasensya na kayo mga kababayan, marami man. Okay. Para makaround tayo, no? Pagkatapos nitong round na ito, ibabalik natin sa ordinaryo. Nagugulo ko dahil hindi ko alam ko pero papasagutin ko muna si Brother Rudy dito tungkol dun sa kagaya nun. Pagka sobra po ba, hindi ba nyo sinusoli? Halimbawa, labis sa ikapo yung ibinigay. Sinosoli ba nyo? Hindi. Malinaw naman kasi yung ikapo tenth of what you have. 1/10. At yung sinasabi ni Brother Soriano, yun nga yung sinasabi ko, ito'y utos ng Panginoon. Nag-quote din siya sa Deuteronomy, which also Old Testament. Kaya nga, yun ang utos ng Panginoon Diyos. Ngayon, if you are touched by the Holy Spirit to give more than your tithe, magbigay ka. Hindi na namin ano yon. That's why we have what we call the tithe, the love offerings, the pledges. Yun ang mga yung mga out of love.
Kasi hindi naman kayo strict sa ikapo, ano? Pwedeng hindi umabot sa ikapo. Yeah, but Ano? we remind them, of course, that this is Kailangan their ikapo. relationship with God. Okay, Yeah. pero pag sobra sa ikapo, hindi nyo binabalik. Hindi nila inilalagay na sobra sa ikapo yun. Ikapo, pagkatapos love offering, thanksgiving offering, doon nila inilalagay, or mission offering. Pero ano, wala ding batas doon. Kung halimbawa, talagang alam mong sobra doon sa ikapo ang ibinigay. Wala ring batas kayo tungkol doon. Wala. Okay lang. Napupunta okay yan sa love offerings. napupunta. Bali ang babagsak doon, love Yes, offering. yes. Okay, Brother Alcazar, ano pong masasabi ninyo tungkol dito? Ang kailangan ng ating Panginoon Jesucristo ngayon ay hindi ikapo. Ito po'y nasusulat sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 13, na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ni Apostol Paulo, na isuko ninyong lahat ang inyong mga sangkap sa katuwiran at sa Diyos. Isuko ang lahat. So, hindi lang ikapo, pati ang ating buhay. Isuko ang lahat. So, hindi lang ikapo. At kung atin gagawin ito, may pangako naman ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi parusa, kung hindi kaligayahan. Alin ang pangako? Ay nasusulat sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Hanapin ninyo karya ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng bagay ay madaragdag sa inyo. O hindi pala ang ikapo kailangan ng Panginoon. At hindi pala tayong magbibigay ng ikapo. Ito'y sa bagong kautusan, sapagkat ang lumang kautusan, ayon sa kanina na aking nabanggit, ay binago ng ating Panginoon Jesucristo. At dito nga ako nagtataka. Bakit kinakailangan ang ikapo? Samantalang nalalaman ng Panginoon Diyos na tayo ang naghihirap, tayo nangangailangan ng buhay. At ikabubuhay natin dito sa ibabaw ng lupa. So, ang pangako ng ating Panginoon Jesucristo, ng ating Panginoon Diyos, hanapin ninyo kariyan ng Diyos, ang kayamanan na sa langit. At hanapin ninyo aking kariyan at ang katuwiran ng Diyos, ang lahat ng bagay ay madaragdag sa iyo. Sa makatuwid pala, ang ikapo ay hindi na kinakailangan. Ang hanapin natin ang kayamanan na walang katumbas ang nasa langit. At bibigyan din naman tayo ng kayamanan nandito sa lupa. Okay, eto ngayon, bibigyan ko ngayon ng linaw ito bago Joseph, alam kong nagpa-pile up din ng questions dyan sa'yo, no? Pasasagutin ko ngayon si Monsignor. Kasi po, nabanggit nyo kanina, pati naman si Brother Rudy, na hindi stricto ang pagpapatupad sa ikapo. Kahit magbigay ka o hindi ka man magbigay, hindi ka naman ititiwalag o kung ano man aksyon. Hindi po ba uubra naman na gano'n naman pala? Bakit hindi na lang ang ipatupad natin yung sinasabi ni Brother Eli at yung sinasabi ni Brother Alcazar na ayon sa ipinasya ng puso? Kasi gano'n din magpapasya, ikaw din ang magpapasya. Kung gusto mo magbigay at hindi mo gusto magbigay, okay lang. Ano po ang masasabi ninyo dito? Sa simbahan katoliko naman ganun Magbigay ka o hindi ka magbigay lalo mo sasabihin sa kolekta. Iba ho yung ikapo kasi nung lumang tipan, yun batas Ngayon, doon siya sinasabi ni Brother Soriano na commission sobra sa ikapo binibigay. Love offering na yun, hindi naman yun ikapo. Oo. Okay, palagay ko, susunod na tayo din sa round. Sep, i-round mo muna yan dyan sa'yo. Tapos, balikan natin yung round natin, ibalik natin doon sa round natin kanina. Pero kasi nagugulo. Nagugulo yung ating linya Itong mga questions ito, specific ito sa bawat isa. Kaya bibigyan po natin muna ng pagkakataon nito na ika nga sagutin. At kung may reaction yung iba, pwede siguro mag-react within this question. Kasi may specific question sila. Bibigyan muna natin tigi-tigisa. Unahin natin si Reverend De Juan. Ito po ay galing kay Caroline Dizon ng Parañaque Metro Manila Methodist. Kung mahirap po ba ang isang tao, obligado po ba siyang magbigay ng ikapo? Gusto ko lang i-qualify yung salitang obligado. Yung obligado, yung pinipilit mo ba? No? Sabi ko kanina, hindi naman namin pinipilit, but we remind them na bahagi yon ng kanilang pagkakristyano. Ngayon, kung mahirap yung tao, katulad halimbawa nung babaeng balo doon na ibinigay niya yung pinaka-last na penny niya, yun ang nakalugod sa Panginoon. No? Ang tanong ay, kung mahirap ba yung tao, inuobliga ba na? Hindi naman namin inuobliga yan, pero yung pagbigay ng ikapo, it stands as one of their Christian way of life. You know? At ang gusto kong i-affirm dito, yung nagbibigay ng ikapo, sumusunod sa utos ng Panginoon, ay binibigyan pa ng mas maraming biyaya na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sundot lang, Sep. Oras pa naman siya, no? Hindi ho ba ang batas ng Diyos obligasyon? Na talagang dapat pagka-batas, batas yan, obligado ka. You are bound to follow the rules. Hindi po ba ganon? Yes.
ang gusto ko lang naman ipakita sa atin ay ang Methodist Church hindi naman yung katulad ng ibang mga churches na pag hindi ka nagsimba, hindi ka nagbigay ng ikapo, medyo ibabaliktad yung card mo dyan at papagay. Hindi naman kami ganon. Although, meron kaming mga listahan dyan. Every Sunday meron. At ipinapublish naman namin. To remind them na yun ay kailangan nilang ibigay at gawin na pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Pero lumalabas po, talagang obligasyon po yun. Well, yung salita kasing obligado ang gusto kong i-qualify dito eh. Kasi kung Hindi, obligation... kasi ganito po, ang gusto ko lang klaruhin din, okay. ang batas, hindi po ba pagbatas? Kagaya natin sa Pilipinas, may batas tayo. We are obliged to follow the law of the Philippine Yes, Islands yes. dahil nandito tayo sa Pilipinas. Pag hindi tayo gumanap doon, meron tayong karampatang parusa, hindi po ba? Yeah. Ano po ang masasabi niyo doon? Oh, shall I say, it's a voluntary obligation. Obligasyon ng church pero nasa sa iyo. Nasa sa iyong personal na relasyon sa Panginoon kung ibibigay mo o hindi. Wala kaming restraining action against them. Pero alam namin at alam ng lahat ng Methodista na kapag nagbigay sila ito ay pagsunod nila sa utos ng Panginoon at tatanggap sila ng biyaya niya. Okay. Thank you. Okay. Yung... May reaction ba yung yung ibang... pagkasunod? Meron po kayo reaction? Bago tayo May tanong, yung particular na tanong para sa kanila. Okay, para naman kay Monsignor De Vera. Vera, gaano po katotoo na ito'y walang kaugnayan sa tithing, pero may tanong to galing sa isang Catholic. Gaano po katotoo ang mga santo ng Katoliko sa simbahan ay sa demonyo ayon sa isang... Palagay ko, Joseph, ibang topic yan eh. Palagay ko, pwede tayong magbigay ng ibang part kasi medyo malayo sa topic natin yan. Malayo At na to. dadating po tayo dyan sa particular na pag-uusap na ganyan. Ito ay pwedeng isang buong topic ito. Ang nating maklaro ngayon, may tungkol sa ikapo. Kasi ibang topic yan eh. Yung ibang pasagot natin siguro. Okay. At kay Brother Eli naman, meron po ba kayong hula mula sa Biblia at kung ano po kung ang inyo pong gawain sa ngayon ay sang-ayon sa Biblia? Malayo din yata, Joseph, yan sa ikapo ah. Puro, wala sa... I just want to react. Mabuti, Sige po. magre-react Bigyan ako lang doon natin sa sa sinabi reaction ni niya. Brother Rudy. Hindi naman ako galit kay Brother Rudy. Kasi I know that as a Methodist, kailangan niya defend niya yung doktrina ng Methodist. Ako masasabi ko ganito, ang aming pananaw, pag batas ng Diyos, batas ng Diyos. Hindi pwedeng hindi mo sundin. Kung lalabas tayong konsentidor, pagka yung nilalabag yung batas ng Diyos, wala tayong action. Kasi sabi ng Diyos, kung talagang batas yung ikapo, hindi nagbibigay, magnanakaw, binapakaraming mga taong hindi maliligtas dahil walang magnanakaw nakakapasok sa langit. Wala. Ang magnanakaw hindi pwedeng tanggapin ng Diyos sa kaharian ng langit. Kaya po, ang aming masasabi, kung talagang batas ang ikapo, napakaraming magnanakaw ngayon dahil maraming hindi nagbibigay ng ikapo. Yung iba naman nagbibigay ng ikapo, dinodoktor pa yung kanilang ikapo. Kaya ako masasabi ko, mga kababayan, para wag namang magkaroon ng kasalanan ng mga tao na hindi nagbibigay ng ikapo, mas maganda yung batas ng Ebanghelyo, yung pag-ibig. Our Lord Jesus Christ is compassionate with our lalo na dito sa Pilipinas, with our poverty, sabi ng Biblia, magbibigay ka ayon sa iyong iginiginhawa. Ayon sa ipinasya ng puso. 16:1 hanggang 3 ng unang Korinto at ikalawang Korinto 9:7. Ayon sa pasya ng puso, ayon sa iginiginhawa. Ngayon, kung wala ka ibibigay, wala kang trabaho. Hindi, huwag ka magikapo, huwag ka magbigay. Itong mga iba, pag hindi nagbigay na ikapo, nagnanakaw. Ibig sabihin, pati yung walang trabaho, nagnanakaw na. General lang ang pagkakasalita eh. Pag hindi nagbigay na ikapo, nagnanakaw eh. Mali yun. Dapat specify nyo. Yung mga tao walang pera, kayo naman ang magbigay doon. Kagaya ng iglesyang nasa Biblia. Okay, maraming salamat po. Monsignor, baka gusto nyong mag-react dahil para maka-round naman tayo, pagkatapos ni Monsignor, si Brother Alcazar naman. Ano po ang reaction ninyo tungkol dito? Okay, sir. Apo. Okay. Tama po yung sinabi ni Brad. Ang importante sa lahat ng batas ng Diyos, batas ng pag-ibig. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. That's all. Okay, maraming salamat po. Pagre-reactin muna natin si Alcazar. Kung ang tao ay walang pera, pwede po bang ang pagbayad sa ikapo ay in kind? Ang pagbibigay ng ikapo, katulad ng katanungan na yan, kung ipag-uutos, at iyan ay utos sa lumang tipan, in kind, sa katunayan, maraming mga tao nagdadala ng pagkain sa simbahan ng unang panahon. At kung hindi ito tuparin, ay may kaparusahan. Narito ang parusa.
Nasusulat sa Jeremiah Kapitulo 11, versikulo 3. Sumpain ang bawat sinumantaw na hindi tumutupad ng tipan ng aklat na ito, ng mga batas na ito. Ngunit ito'y sa lumang tipan, narito naman ang sa bagong tipan, ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Yan ay nasusulat sa Hebrew Kapitulo 8, versikulo 10, Hebrew Kapitulo 10, versikulo 14 hanggang 18, narito gumagawa ko ng bagong tipan ang tiyak kong kaawaan kay David. Tayo ay aking na pinatatawad, ang sino man na mayroon kasalanan ay pinatatawad ko ng kaniyang mga kasalanan at ang kanyang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin. At kung sa panahon na ito, utos pa man ang ikapo, ngunit ang hindi nakakabigay ng ikapo, hindi rin makakabigay ng in-kind, ay walang pananagutan sapagkat pinatawad siya sa bagay na yan. Sa katunayan, ay walang kautusan na sa bagong tipan ang ikapo. Hindi lang ikapo ang kailangan ng Panginoon. Bakit inalis yan? Kung gusto mong magbigay ng iyong kayamanan, sumunod ka sa akin. Ipagbili mo ang lahat ng kayamanan mo. Di ba isang kasaysayan ng isang mayaman na batang abogado na naghahanap ng kanyang kaligtasan, ng kanyang buhay na walang hanggan? Ano sinabi ng Panginoon? Sige, pagbili mo ang iyong kayamanan. Sumunod ka sa akin. Ikapo ba ang hinihingi? Hindi ikapo. So inalis ng Panginoon ang ikapo sapagkat kung gusto mo magbigay pati ang anuman uring kayamanan mo, ibigay mo sa Panginoon, nakasunod ka sa Panginoon at nakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Okay, maraming salamat po. Balik natin sa normal ang ikot natin, ano? Joseph, iikot natin. May reaction daw yata si... Sige. Gusto ko lang sundan yung sinabi ni Pastor. Yung pagbibigay ng ikapo, yung pagbibigay ng in-kinds, ay nasa Biblia din yan, yung first fruits, yung harvest festival. For example, the farmers would give the portion of their harvest every year. Ibinibigay nila yan sa iglesia at ginagamit ng manggagawa ng Panginoon. Pero ito lang ang gusto kong linawin dito sa aking mga kasama rito. Kasi ang parang takbo ng pag-uusap yung Old Testament, pabayaan na yun Tapos dahil nasa New Testament na tayo Ang gusto kong makita natin dito, yung New Testament giving is an improvement based on the Old Testament giving. Katunayan nga kung itong New Testament giving ang susundin natin mas malaki pa kaysa yung 1/10 Brother Dan Kasi merong 100% giving dyan sa Old Testament, dun sa Matthew chapter 12. Meron dun yung 50% giving, yung katulad ni Zacchaeus. You remember yung sinabi ni Zacchaeus? Ibibigay ko ang mas marami pa kaysa yung kalahati ang aking ari-arian. Mas malaki pa kaysa 10% yun So kung umaangal tayo sa 10%, lalo tayong aangal dun sa New Testament giving because we give all what we have. Yun ang gusto kong makita natin dito. Okay. Ay, kagaya nun, gusto ko balik dito kay Brother Eli para gumano na tayo. Brother Eli, kasi nabanggit nila yung nagko-concentrate daw tayo sa lumang tipan, tapos bagong tipan. Para bang hindi na dapat gamitin yung lumang tipan dahil nasa bagong tipan na tayo. Ang ibig sabihin ang ginawa daw base ng pagsunod doon sa pagtanggap nung ikapo o nung mga in-offering yung noong una. Ano po ba dapat na gamitin talaga natin ngayon na yung ba talagang hindi na pwedeng gamitin yung ikapo? Oo nga pala, may ginawa rin akong mga playlist na mga videos para mapanood ninyo ng tuloy-tuloy ang mga paborito ninyong video segments, gaya ng mga classics na Pangangaral ni Brother Eli Soriano. O kaya mga itanong mo kay Soriano. Maraming salamat sa mga suporta ninyo sa aking channel, gaya ng hindi ninyo pag-skip ng mga YouTube ads at pagbibigay ng mga super thanks. Maraming salamat sa inyo sa mga suporta ninyo sa aking channel. Ano po ba dapat na gamitin talaga natin ngayon na yung ba talagang hindi na pwedeng gamitin yung ikapo? Hindi naman tayo pwedeng maligaw pag-uusapan Biblia Ang Biblia nga ang guide Whenever the New Testament speaks of something in contrary with what was written in the Old Testament, the New Testament will prevail. Ganito po yan. Halimbawa, ibinata sa matandang tipan, bawal kumain ng dugo. Ibinatas kay Noe, bawal kumain ng dugo. Ibinatas sa Israel, bawal kumain ng dugo. Pagdating sa Kristiyano, mangilag kayo sa dugo. Wala tayong pinupuwing sa Old Testament because it is consistent from the time of Noah
to the time of the Israelites and to the time of the Christians, parang tuloy-tuloy. Pero, whenever that the New Testament is speaking of something which is in direct contrary to the Old Testament, the New Testament prevails. Parang ganito, sabi ng batas, no two contracts between the same party containing contradictory matters can exist at a time. The former is superseded by the latter. Ang ibig sabihin ganito, halimbawa, dalawang kontrata. Parehong nagkontrata, parehong tao, parehong parties. Tapos yung sabi dun sa isa, ang babayaran mo 10 piso. Sabi dito sa isa, ang babayaran mo 5 piso. Alin ang nauna? Nauna ay 10. Ang binding ngayon, itong nakasulat na ang babayaran mo 5 piso. Dahil yun ang mas later, yun ang mas nahuling kontrata. Hindi pwedeng pairalin mong pareho yun. Ganon din naman ang ikapo. May batas si Kristo tungkol sa pagbibigay. Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa pasya ng kanyang puso. Yun ang sabi sa Biblia. Kaya nga si Sakeo, nung lumagbalik loob siya kay Kristo, sabi niya, kung ako Panginoon ay nakasingil ng medaya, isosoli kong makaipat. Kung nakasingil siya ng piso, sosoli niya 4 na piso. Kung medaya, dadagdagan pa niya ng kanyang resources. Ganon. Yun namang binatang mayaman, ang sabi ni Kristo, ipagbili mo yung tinatangkili. Bigay mo sa mga duka, sumunod ka sa akin. Ang hiningi ng Kristo dun sa binatang mayaman all of his attention, pati yung payakayamanan niya para wag nang makaka-istorbo pa yun, sumunod ka sa akin. Ibig lamang sabihin nito, hindi na nga ikapo ang batas ng bagong tipan. Hindi na, kundi voluntarily, as your heart dictates, yun ang ibibigay mo. Yun ang batas ni Kristo. And it will contradict the rule on ikapo. Dahil ang ikapo, meron kang presyo piho, may fixed price na ibibigay ka. Okay. Mga kaibigan, yan po ang ating kasama si Brother Eli. Sep, magagap muna tayo. Okay. Mga kaibigan, tayo po yung magbabalik pagkara lamang ng ilang paalala. Sa SRO on Target at nais po lang nating batiin ang pamilya ni Odel Maclang at si Tammy, si Larry at si Michael from JEC. At happy birthday po, belated happy birthday kay Ginang Luz Molina, ang ina ng ating director. At happy birthday rin kay Long Perez at sa mga Ilocano members ng NOX. Happy viewing. Okay? At bon voyage po, Nanay and Cynthia. Mga kaibigan, ito pong ating talakayan. Alam po ninyo, meron tayong timer sa itaas. May 1.5 minute po ang bawat isa na magsumagot dun sa ating mga katanungan. Kaya nga, kung halimbawa, tapos na yung isasagot nila, hindi pa nagbe-bell, nagpa-follow up ako ng question po para sa kanila dahil hindi pa nag-buzzer. Ngayon, kung halimbawa, hindi nila nagugol yung time nila, hindi ko kasalanan yun. At sila ang, kumbaga, nag-wave noong kanilang kung ayaw nila ubusin. doon sa natin tinapang minutes. Hindi, kasi napapansin nila, bakit daw mahaba yung sinasagot ni Brother Eli? Hindi pa nagbabutter yung ating mga kasama, nasagot nila sa loob ng maiksing panahon yung tanong natin, kaya po gano'n. In fairness po dun sa mga nagtatanong, bakit daw gano'n? Meron po kaming timer, at hindi po akong timer, si Direk ang timer, nasa itaas po. Wala akong hawak-hawak dito. Ngayon mga kaibigan, gusto ko lamang klaruhin ito. Nabanggit kanina, ni Brother Eli, nabanggit ni Brother Rudy kanina, yung hindi paggamit ng lumang tipan, sa bagong tipan. Sa inyo po, Brother Alcazar, anong partikular ang mga niretain po ninyo na galing sa Old Testament na kautusan nang hanggang ngayon po ipinatutupad pa din po ninyo, maliban po sa ikapo? Kasi ito, in connection din dun sa ipapaliwanag natin dahil ginagawang base yung luma at bagong tipan. Ang kautusan po na nasusulat sa Deuteronomy 27, versikulo 1 hanggang 26. Lahat na riyan ang mga kilos at mga gawain at pag-uugali ng mga tao bukod sa 10 utos. Ngayon, ang kautusan din sa pananatili sa tunay na iglesia. Ang iglesia na sinamahan ni Moses, ni Abraham at ng mga propeta at ang kaligtasan ng mananampalataya. Ang kautusan na yun, bakit naligtas at nasa langit na ngayon si Moses? Bakit nasa langit na ngayon si Abraham? Bakit nasa langit na ngayon ang 144 na tao na mayroong tatak ng pangalan ng Ama at ng Anak? Yun ang sa luma at sa bagong tipan na amin pong sinusubaybayan at tinutupad, sinusunod.
Hindi naman lahat ng mga utos sa lumang tipan ay binago. Mayroon lang mga utos ng ating Panginoon Diyos. Halimbawa, ang pagsamba sa ika-6, ika-7 araw. Ito sa ating Panginoon Kristo, binago na niya yan. Wala na yan. Ang tinatawag na 7th day. Ngayon, pwede ka na maghandog kung anong araw ang inyong handog sa Panginoon. Ang ika-7 araw, ang iyong pagsamba. Ang kailangan ng Panginoon niya, tuwi-tuwi na. Tatawag tayo, magsasamba tayo sa Kanya. Tatawagin natin ang Kanyang pangalan. Sasambahin natin ang Kanyang pangalan. Kaya ang dasal na Ama namin, itinuro at utos yan ng ating Panginoon Kristo sa bagong tipan. Ama namin na nasa langit, kasambahin namin ang pangalan mo. Ang pangalan na nasa langit, ang ipinag-uutos ng matibay. So, hindi ibig sabihin na kung ito'y nasa bagong tipan, nung unang panahon ay hindi sinasamba ang Ama. So mayroon mga Okay, maraming salamat po. Pupunta ako ngayon si Brother Rudy. Kasi nabanggit mo kanina, Brother Rudy, na ang ginagawa natin, hindi natin dapat baliwalain kamo yung lumang tipan. Dahil sa ito kumbaga kailangan pa rin natin dito kung may nadagdag man, hindi ba, yung bang, kasi hindi ba't kasama sa batas sa lumang tipan, na pagka hindi mo sinunod yung ikapo, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Yun ba, nire-retain pa rin natin ngayon? Yeah. Magandang tanong, Brother Dan. Gusto ko lamang na balikan yung keynote ni Pastor Minister kanina. Yung tungkol sa Matthew 23:23. Keynote niya yun, ang sabi, huwag nating anuin yung mga pagtatay, bagkus pa yung mga greater things like law, justice, love, things like that. Pero huwag nating ihinto naman doon ang verse. Kasi meron sinasabi sa huli but do not neglect them. Do not neglect them. Ibig sabihin, pagkatapos na nagawa mo yon, gawin mo yung nararapat na sinasabi, yung love, justice, peace, and everything. So, ang gusto ko makita natin, because kung talagang sasabihin natin na hindi na kailangan lumang tipan, di New Testament na lahat ng Biblia, hindi ba? Ang gusto ko lamang sabihin na yung Old Testament, most of the laws in the New Testament, nakabase doon sa Old Testament. Kasi yun ang mga laws of the prophets, the kings, sila Abraham, Jacob, David. Kaya naman kailangan pa rin natin yung Old Testament na yan. Yun ang gusto ko ipakita natin. At yung law on tithing is based on the laws of the Old Testament. Sa New Testament, out of love na ang ginagamit. Pero yung tithing nandun pa rin sa aking paniniwala. Okay, pero ibig sabihin, naniniwala kang na-enmiendahan na yung batas na yun. Na ang dapat ngayon talaga, yung galing sa loob. Yes. Okay, so hindi talaga ngayon batas ang ikapu, ngayong panahon ng Kristiyano. Well, batas pa rin sa akin Kasi based nga roon Based nga roon. Pero hindi na yung kasama sa utos ni Kristo. Ang sinasabi ni Kristo, pagkatapos na gawin mo yon, pagkatapos na you must aim for greater things like love, peace, justice, yung mga sinasabi ni Kristo. Okay. Ano po ang masasabi ninyo dito, Monsignor? Dito sa pinag-uusapan natin na yung lumang tipan at saka sa inyo pong paniniwala, ano po ang na-retain ngayon at dapat i-retain doon sa mga unang? Ang batas ng ating Panginoon, hindi naman nagbabago At ayon sa Kanya, para maging maayos ang ating buhay, ibigay mo sa Diyos yung para sa Diyos. Ibigay mo kay Cesar yung para kay Cesar. Yung sa tao, bigay mo yung para sa tao. Bigay mo naman yung para sa Diyos. Dapat. Makatwid, yun ang batas na Kanya binibigay Dapat na sundin natin. Okay, ano po yung para sa Diyos? Kasi nabanggit nyo, ibigay yung kay Cesar. Ano po yung, mayroon pa po kayong oras Ano po yung para sa Diyos? Ayan nga ikapong yan yung mga yan. Kung ano man ang para sa Diyos yun Dahil sabi nga dito, ang hindi sumunod dito, ninanakawan ako. Makatid batas niya yun sundin nun natin ngayon. Kung yun tao ay hindi naman kaya ibigay yung dapat na ibigay, bigay naman natin yung para sa tao. Okay. Napapag-usapan po yung batas. Meron pa po ba kayong gusto sabihin? Kasi hindi pa po nagbabuzzer. Okay. Kinaklaro ko lang, Joseph. Baka mamaya sabihin na naman nila, maiksi yung oras nila.
Gusto ko lang pong klaruhin ito. Napag-uusapan po, Brother Eli, yung susundin. Sep, yung susundin. Susundin yung utos. Kung susundin na utos. Ano po ba utos ang dapat talagang sundin ngayon? Kasi, kumbaga, para bang, sabi nga ng iba, sabi po ninyo kanina, Brother Eli, merong yun, nung una, ngayon, meron ngayong, kumbaga, enmienda sa batas. Ano ba ngayon talaga? Kaninong utos ba yung susundin natin dapat ngayon? Kasi ang lawgiver ngayon si Kristo It is not Moses. Ang sabi dun sa Hebrews chapter 1 verses 1 to 3, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya sabi niya, nung nandun sila sa bundok ng Tabor, ito ang aking sinisintang anak. Siya ang inyong pakinggan. Sa mga kapatid, we must listen first to Christ. Ayon. Kaya, siguro ano yung sinabi ni Kristo, kaya halimbawa nito, gusto ko lang bigyan ito ng pansin. At sinabi niya sa kanila, ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo. At sinabi niya sa kanila, kaninong larawan itong nakasulat sa denaryo? Sinabi sa kanya, kay Cesar, na magkagay sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Tingnan ninyo ang interpretation dito na iba. Yung pera, may litrato ni Cesar. Kanino kayo litrato? Kay Cesar ka. Bigay nyo kay Cesar yung kay Cesar. Yung sa Diyos, yung sa Diyos. Ang interpretasyon ng mga pastor na mukhang pera, yung pera sa Diyos pa rin. Andun nga yung litrato ni Cesar, kaya kay Cesar yun Bigay nyo kay Cesar yan. Yung sa Diyos, ibigay nyo sa Diyos. Hindi na pera yon dahil hindi kailangan ng Diyos ang pera. Ayun ang masasabi natin yan. Ang kailangan ng Diyos, ang serbisyo ng tao. Pakinggan nyo, 12 ng Roma, ganito ating mababasa. Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo na inyong iharap ang inyong mga katawan, isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong karampatang pagsamba. Okay. Ang ating buong pagkataon sa Diyos. Okay, mga kaibigan, kaklaruhin ko lang po. Isang tight shot lang dito, direct kasi meron tayong mga audience dito, Kasi baka mapagkamali, kayo po ba, kasama po ba kayo ni Brother Eli? Hindi po. Okay. Kinaklaro lang natin, Kasi baka mamaya akala nila mga palay yung nandito kasi may pumapalakpak Hindi ko ngayon, isa pang ito pa. Sinanang. Ayon po ako sa pananagutan ni Brother Eli, pero hindi po ako kasali dyan. Hindi pa po kayo membro? Hindi po ako membro. Okay. Nene, ikaw? Hindi rin po ako kasama. Hindi pa. Ito po isang kasama natin dito. Ano pong pananampalataya nyo? Templo ng Diyos, Okay, Templo ng Diyos. Alam po niyo yung mga nandito sa ating, dito sa ating background, ito yung mga galing sa iba't ibang, maraming salamat po sa pagdalo ninyo o saan man silang pananampalataya. Pero iba-ibang pananampalataya po yan. Iba kasama nung ating mga kasama dito. Ngayon, meron tayong tanong dito. Sep, bago ko ibigay ito kay brother, Brother Rudy ibigay mo muna yung para kay Mr. Alcazar. Okay, actually ito ay para sa lahat, Para sa lahat ito dahil daw po ang hanap buhay ng mga panelist. Ito daw po ba ay sa ikapu lamang pinagkakakitaan? Ano ba ito? Sa ikapu lang kinukuha? Saan niyo po daw kinukuha inyong araw-araw na gastusin? Ayan, para sa lahat. Sunod muna natin si Brother Alcazar para diretso po tayo. Brother Alcazar. Okay. Kung personal ang itatanong sa akin, ako po ay Assistant Probation Parole Officer ng Department of Justice. Mayroon kami sariling kaunting negosyo at iyan ang itinutustos ko sa aking paglilingkod sa Diyos, sampu ng tulong ng aking mga tunay na mga kasama. Okay. Siguro, na-justify na. Brother Rudy, susunod ko itong tanong na to. Yes, ako ay minister ng Methodist Church at wala akong ibang hanap buhay. Hindi ako nagsa-sideline, hindi ako nag-insurance. Ang aking ikinabubuhay ay yung ibinibigay ng church sa akin, na hindi naman lahat yung ikapoy binibigay sa akin kasi 7 kaming mga manggagawang pastor dyan sa NACS. Ibig sabihin, meron sila ibinibigay sa amin na portion lamang yung ikapo na yon. At doon lamang ako nabubuhay at ang aking pamilya. Okay. Sabi daw po ninyo sa Matthew 17:5, si Kristo ang dapat pakinggan. Sabi daw nyo kanina. Bakit daw dapat pa mag-ikapo? Hindi naman itinuro ni Kristo yung ikapo. I'm sorry, hindi ko binanggit yung Matthew 17:25. Ang binanggit ko yung Matthew 23:23. Siguro nagkaringgan siya. 17:5. Siguro nagkamali dito. 17:5.
Pero dapat po ba daw si Kristo pakinggan? Oh yes, oh yes. Bakit daw ikapo tinuturo niyo, hindi daw itinuro ni Kristo? Yun na nga ang sinasabi ko kanina eh. Of course, hindi point blank na sinabi ni Kristo yung ikapo. Pero ang sinasabi ko, yung sa Old Testament, yun ang basis ng giving ng New Testament. Let me just give you a revision of laws from the Old Testament to the New Testament. For example, in the Old Testament, we have 10 commandments. In the New Testament, Christ said, we have only 2 commandments. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Yung commandment 1 to 4, yun yung love God with all your heart. Nandun na yun. Yung commandment 5 to 10, yung you shall kill, steal, yung lahat na yun, love your neighbor as you love yourself. Ganon na-revise yung mga laws. Pero nandun pa rin yung essence ng Old Testament laws. Okay. Brother Rudy, meron pong follow-up dito dahil hindi pa ba daw sapat ang Hebrew 7 verse 12 para huwag nang ipatupad ang ikapu? Okay. Sa inyo na po. Yeah. Ito. Hindi doon sa sapat eh. Ang pinapanindigan namin sa aking church, sa Methodist Church, ay yun ay basic na ibigay natin yung 1/10. Now after that, kung magbigay ka ng nalalabis pa ron at out of love and out of sacrifice, ay tanggap na tanggap yun. Okay. Monsignor Vera, saan po kayo, meron po ba kayong pinagkakakitaang iba? Or Ako ay retired priest na at binibigyan po ako ng nikadinasyon ng 5,000 buwan bilang sustento. At yung mga misa sa mga ganon, ibigay sa akin, yun lang ho, kinabubuhay ko. Okay. At meron pong follow-up question dito dahil nandito na po tayo kay Monsignor De Vera. Bakit po ba daw yung El Shaddai ni Mike Velarde ay nanghihingi ng ikapo samantalang Katoliko raw siya? Ito po ay galing kay Edgar Lopez sa Malabon. Hindi ko maaring pakialaman yun. Ako man ho medyo hindi ko alam. Kung sabi ni Monsignor Bacani na yan daw ay Katoliko. Wala sila managot. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo doon? Hindi dapat eh. Hindi. Kung talagang tutusin, hindi ho dapat na manghingi. Kaya Katolik siya kaya hindi siya Katoliko. Hindi siya dapat manghingi ng he's not entitled to it. Okay. Dudugtungan ko lang kay Brother Alcazar kasi kanina may time pa sila. Mahaba pa yung time nila kanina. Yung katanungan lang na, hindi ba masama yung sa isang ministro maghanap buhay ka ng, di ba kailangan talaga sa ikapuna lang po ibig sabihin sa mga, yung mga donation. Ibig sabihin. Wala naman akong nabasa sa banal na kasulatan na pinagbabawal ang paghahanap buhay at paglilingkod sa Diyos na pagsamahin. Sa katunayan, ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, ang hindi gumagawa ay hindi karapat-dapat kumain upang hindi mabigatan. Katulad ni Apostol Paulo. Si Apostol Paulo ay hindi naman masyado nanghingi ng mga ikapo. Nagninegosyo siya para mayroon siyang magasto sa kanyang mensahe, sa kanyang misyon. Kapraso lang po, medyo meron lang sumagi sa tenga ko. Hindi masyadong nanghingi ng ikapo kanyo si Apostol Pablo. Nanghingi po ba ng ikapo? Kasi yung salita masyado. Sa kasulatan, na ipaghanda ninyo ang mga pagbibigay sa kapatid. Pero hindi niya pinag-iitan. Sinabi niya, hindi ko kayo gustong mabigatan, kaya ako'y naghahanap buhay ng sariling akin. So, ganyan din naman ang akin, para hindi mabigatan ang aking mga kapatid, wala kaming ikapo. Ang amin lang pinaka-financial income sa iglesia, tuwing mayroon kaming service, may communion, offering lang. Gaano man ang kanilang ibigay, yun lang. Kaya wala kaming pera. Ginugugol kong kaunti kong pera dito sa aking paglilingkod sa Diyos. Sa katunayan, kung lumalakad kami, kanya-kanya kaming bunsay. Ay kung wala akong hanap buhay, hindi naman kami nanghihingi ng ikapo. Paano kung ngayon magkakalakad upang iparating ko sa ating mga kapatid na gustong maligtas ang kaluluwa, ang tunay na mensahe ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Pero may abuluyan din po kayo. Kung mayroon kami project, katulad halimbawa, bumili kami ng right lamang, ng luti. Ay hindi kami nagabuluyan, kundi yung income lang namin tuwing service.
may nagbibigay piso, may nagbibigay 2,000, may nagbibigay 100, may nagbibigay 50, may nagbibigay 50. Kaya hindi nakikita ko sino nagbibigay ng ganong kalaki dahil mayroon lang kami lalagyan. Okay. Siguro si Brother Eli ngayon ang pasagutin natin dun sa tanong din po na yun. Ako po, sinikap ko mula sa pasimula ng ako'y mangaral na ebanghelyo. Mula pa nung buhay pa yung matandang nagturo sa akin ng una, si kapatid na Nicolas Perez, na ako'y magkaroon na ng kahit papaano yung may konting pagkakakitaan. Hanggang ngayon. Ngayon, meron siya nagsasabi na bawal daw maghanap buhay ang mga pastoro, ang mga mangaral. Ang bawal po ni Kristo, magkaroon ka ng 2 Panginoon. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan kung sabay mo silang papanginoonin. Ako, kahit naghahanap buhay, ang Panginoon ko pa rin ang Diyos eh. Yung pera, hindi ko pinapanginoon yon. Kaya hindi ako lumalabag sa batas ni Kristo. Sapagkat, merong ganito sinabi si Pablo. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo. At ako'y hindi magiging pasanin ninyo. Sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Alam niyo mga pastor ngayon, sila ay pinag-iipon ng miyembro. Sa Biblia ho, yung pastor ang nag-iipon para sa mga miyembro. Silang gumagastos para sa miyembro. Ikalawang Korinto, 12, 14 hanggang 15. Sa Biblia ho, may karapatan man si Pablong kumain, manggagaling sa mga kapatid. Hindi niya ho ginamit yan. Yung iba sasabihin, karapatan ika ng mga ngaralya, mabuhay sa ebanghelyo. Ito sabi ni Pablo. Gayon din, ipinag-uutos ng Panginoon na ang nagsisipangaral ng ebanghelyo dapat mabuhay sa pamagitan ng ebanghelyo. Ngunit, ako'y hindi gumamit ng alinman sa mga bagay na ito. Yung karapatan ng pwede siyang mabuhay sa ebanghelyo, di niya ginamit yun. Ang katunayan, pag nagkukulang siya, naghahanap buhay siya. Kagaya po rin ng inyong maliit na lingkod. Ako po, maraming hanap buhay para makadugtong sa pangangailangan ng kapatid at ng aking sarili. Meron po kapirasong auto supply, kapirasong piggery, kapirasong laisdaan, kapirasong restaurant, may kapiraso akong kantin. Marami, puro kapi-kapiraso. Awa ng Diyos, hindi ako nanghihingi sa kapatid para kainin ko lang. Ang kapatid sa sama namin, nagbibigay for the cause of the gospel and not for the wealth of Brother Soriano. Yun po ang aming pananampalataya. Okay, Steph, nakakalungkot mo isipin, dahil alam ninyo talagang pagka mga ganitong pagkakataon, talagang napakabilis ng oras at panahon na para tayo magpasalamat sa ating mga panauhin at tigka kapiraso sila, tigka 30 second there para sa kanilang huling pananalita. Monsignor Vera, maraming salamat po. Baka meron po kayong nais pang sabihin. 30 seconds po. Tayo pong lahat ay tumulong sa ating simbahan, no? Kahit na ano pa simbahan ang kinaaniban natin, tungkulin ho natin yun natulungan yung ating simbahan. Hindi kung hindi man ninyo maibigay yung ikapo na talaga, magbigay ho kayo ng love offering na tinatawag, yung bukal sa inyong kalooban para matulungan naman ninyo ang mga nagsiservisyo sa inyo. Amen. Okay, maraming salamat po, Monsignor. Dr. Rudy? Nagpapasalamat ako sa SRO. I learned the distance for Soriano, Razon, and Olpindo. Salamat sa inyo. Ang gusto ko lamang sabihin ay magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon at ang ating pagpapakababa sa kanyang harapan at patuloy na pagiging tapat sa kanya. Maraming salamat po. At Minister Jesus Alcazar? Una sa lahat, bago tayo mag-hiwalay, papasalamat ako kay kapatid na Soriano, kay kapatid na Razon, at kapatid na Olpindo, at sa ating lahat na rito. At unang-una sa ating Panginoon Diyos, sapagkat siyang may gawa ng ating pagkakatipon-tipon sa oras na ito. Ang aking lamang din naman may pagbili sa inyo ngayon, ang nasusulat sa Ecclesiastes 12:7. Hindi na ikapo ang ating ibibigay sa Panginoon kung hindi ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Hanapin natin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon Kristo, ang salita na nagliligtas ng ating mga kaluluwa na nasusulat sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 22. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Okay, maraming salamat po. Bago natin bigay si Brother Eli ulit, klaruhin lang natin kung nagbayad sila dito ngayon. Yung ating mga panelists. Okay. May nagtatanong po ba kung nagbayad po daw kayo dito, Monsignor? Meron po ba kayong binayaran dito? Hindi po. Okay. Brother Rudy.
Hindi po kami pinagbayad, bagos pa pinagkape kami at meron pang juice dito. Maraming salamat po. Brother Alcazar. Hindi ko masabi kung anong pagpapasalamat ang masasabi ko sa inyong lahat dito sa SRO sapagkat ang katunayan po, ito ay walang bayad dito. Kami panghinayin ng kape, kami panghinayinan ng upuan at very convenient kami dito. Maraming salamat. Tunay na mayroon Panginoon naririto ngayon. Maraming salamat po. Pagbibigay linaw lang po, para ika nga alam nyo, naaawa din naman ako dito sa ating mga staff, sa crew ng ating SRO, pati na sa ating direktor. Nakakalagkad ho ang pangalan namin nang wala kaming kamalay-malay. Pero tumatag ka, Brother Eli. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat na ating guest ngayong hapon. Para kay Brother Rudy, alam ko na magkakontra kami, pero we are friends. Si Monsignor, salamat po sa inyo, Monsignor. Siya ay isang matanda ng pare at naka-retire na, meaning na nabuhay siya ng maganda. Ganon din sa kay Minister Alcazar. Alcazar po? Alcazar. Maraming salamat po sa inyong pagparito. Ang amin pong masasabi sa lahat ng nagiging guest dito sa SRO, hindi po ako lumalaban sa kanino man tao, kundi ang amin po yung prinsipyo ng nasa Biblia. At para sa inyong mga nakikinig at nanonood, take it by heart. Pag-aralan nyo inyong mga relihiyon, kung dapat kayong manatili o kung dapat umalis na kayo. Dahil pag hindi kayo aalis dyan sa mali, pinayayaman nyo yung mga kampo ng demonyo, saka bibigay nyo ng ikapo. Ang sabi ho sa 2 Korinto 9:7, ang ating Bible quotation for the week, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sabi nga ni Monsignor, bigyan nyo ang inyong gustong bigyan, pero according to what your heart dictates. Para rin pagboto. Kung boboto kayo, according to your conscience, huwag kayong papadikta dun sa mga iba. O, yung puso ang padiktahin mo at wala kang sisisihin. Yung iba, magdidikta sa'yo, pangit yun, lalo na sa pagbibigay. Whenever you give voluntarily, you must give by your heart. Because God loves a cheerful giver. Magandang hapon po sa inyo lahat. At sa susunod pong huling Miyerkules ng buwan, meron na po tayong naka-line up ng mga panelists para sa susunod nating topic. At ang susunod nating topic ay, si Kristo ba ay tao o Diyos? Ayon sa Biblia. Yan po ang ating susunod na topic. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.